Naranasan nyo na ba ang pait na mawala ng anak? O naranasan nyo na ba ang kakaibang kaba, pag-aalala at sakit sa dibdib? Habang tinitignan ang anak mong parang mamamatay na. Ang parehong tanong po na ito ay naranasan ko na po mismo. Mga mahigit 30 taon na ang nakaraan. Sa malayong barangay sa probinsya ng South Cotabato. Nagsimula kami ng simpleng buhay bilang mag-asawa ng aking kabiyak na itago natin sa pangalang Meralyn. Habang ako naman po ay itago nyo sa pangalang Moroy. Nagpatayo po kami ng bahay mga ilang metro lang sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. Wala po kasing kapitbahay ang mga ito. Kaya doon kami nagpatayo para kahit papaano ay meron silang nakikitang malalapitan kahit anumang oras. Matatanda na rin kasi talaga ang mga magulang ng asawa ko ng mga panahong yon. Lalo at bunso nga po ang asawa ko. Panatag naman ako sa mga magulang ko dahil ang mga kapatid ko ay nandoon din nagpatayo ng bahay malapit sa kanila. Kaya pumayag na po ako agad nung sinabi ng asawa ko na doon na kami magsimula ng pamilya malapit sa kanyang mga magulang. Meron na po kaming anak noon bago kami may kasal. Isang babae ang panganay namin. Nang mga panahon yon na may sarili na kaming bahay, ay sanggol pa lamang po ito. Siguro nasa mga 6 o 7 buwang taong gulang na sanggol pa lang ang anak namin noon. Nagtatrabaho po ako noon sa isang panaderya. Doon po kasi nagtatrabaho dati ang ate ko kaya natuto na rin ako. At kalaunan ay kinuhang panadero ng may-ari. Kahit papaano ay naibigay ko naman noon ang pangangailangan ng pamilya ko. At meron pa nga po akong konting naitatabi sa sahod ko, Sir Dan. Isang araw ay bigla na lang pong nagkasakit ang panganay namin. Pabalik-balik kami sa doktor noon kasi lagi itong may sinat. Ayaw din itong dumede. Naisip po namin na baka tinutubuan lang ulit ng ngipin. Yun din ang sabi ng doktor nung pinatingnan po namin. Pero ilang araw na at parang hindi umeepekto ang mga gamot. Mawawala lang sa araw pero kapag gabi, todo iyak po ang bata at bigla na naman pong magkakalagnat. Wala naman po akong nagawa kundi pumasok pa rin sa trabaho ko. Kahit talagang nag-aalala po ako sa anak ko noon. Pero kailangan ko po talagang pumasok. Lalo at nagiging magastos po noon ang pagpapabalik-balik namin sa doktor dahil doon. Nung sumunod po na araw ay nagkataon na karawan ng may-ari ng pinagtatrabahuhan kong panaderya. Siyempre, pinagdiwang namin yon doon. Nung oras na po ng uwian, ay dediretso na sana ako ngunit pinilit ako ng boss namin na manatili muna doon sandali. Dahil nagkakasayahan pa at medyo may tagay. Hindi po ako umiinom talaga at nag-aalala din po ako sa anak ko pero dahil mapili talaga ang amo ko, syempre nahiya naman po akong tumanggi. Minsan lang po kasi talaga mamilit ng ganon ang amo ko. Nanatili pa ako doon ng mga siguro mga 1 oras. Pagkatapos po nun ay talagang nagpumilit na rin akong umuwi. Kaya wala nang nagawa ang amo ko. Nung pauwi na ako ay parang minamalas po talaga na wala na akong masakyan. Wala nang dumadaan kahit ilang minuto na akong naghihintay. Kaya wala po akong nagawa noon kundi ang maglakad na lang talaga. Mga 1 oras lang po na lakaran kaya hindi na ako nag-antay pa ng masasakyan. Bagay na hanggang ngayon kapag binabalikan ko ay nagagalit pa rin ako sa sarili ko. Sana ay umuwi na lang ako agad. Pagdating ko po sa bahay, nagkakagulo na ang asawa ko pati sila nanay at tatay. Na parang may hindi magandang nangyari. Ang lakas po agad ng kalabog sa dibdib ko noon. Nagmadali akong pumasok ng bahay. At ang una ko pong dinatnan ay ang anak kong wala ng buhay.
Nangingitim na at hindi na humihinga. Sinigawan ko po silang lahat kung bakit hindi man lang nila dinala sa ospital. Pero sinumbatan din po nila ako kung bakit ang tagal kong makauwi. Kaya wala po akong nagawa noon kundi maglumpasay at umiyak. Nung tinanong ko po sila kung ano ang nangyari, ay talagang nagimbal po ako sa kanilang mga isiniwalat, Sir Dan. Ang sabi ng asawa ko, nung paggabi na raw ay medyo mainit na naman ang bata. Mga 6:00 po daw ng gabi ay nagtimpla lang daw ito sandali ng gatas. Nung bumalik na daw siya sa kwarto, naabutan na niyang may iba nang naroon sa kwarto. Ayon pa sa asawa ko, Sir Dan, naabutan pa raw niyang nakayuko yun sa baby namin. At nung pumasok siya sa kwarto, bigla na lamang daw itong tumalon sa may bintana. Napakaitim daw ng balat nun, Sir Dan, at mabalahibo. Konting sandali lang na nagtimpla lang ng gatas ang asawa ko. At biglang nandoon na siya. Kaya alam namin noon, Sir Dan, na baka nagbabantay talaga ito lagi sa labas ng bahay namin. Naghihintay ng pagkakataon. Ayon pa sa kanila, pagkatapos daw nun ay bigla na lamang nagdeliryo ang bata. At nangitim ang mga labi pati ang balat. Ilang minuto lang daw po yun. Ginawa nilang lahat para bumalik pa ang tibok ng puso ng anak ko. Pero wala na talaga. Gustuhin man nilang itakbo agad sa ospital, napakalayo pa po nun sa baryo namin. At wala din pong masasakyan. Wala ding kapitbahay na tutulong talaga. At kahit meron pa po, Sir Dan, ay totoong napakalayo pa po talaga ng ospital. Nang tignan ko po sa may bintana, nandoon pa po yung marka ng lupa. Na parang marka ng maruming paa na biglang tumalon doon. Ganon din po sa sahig namin at sa higaan. Kulang na lang ibigay ko ang sariling buhay ko noon, Sir Dan, kapalit ng sa anak ko. Sobrang sakit po kasi talaga noon. Kaya pala hindi gumagaling ang bata sa mga gamot. Inaaswang pala talaga ito. Nung pinaglalamayan na po ang anak ko, meron pong kasamang albularyo ang kamag-anak namin. At paulit-ulit po nitong sinasabi na yung pinaglalamayan daw po namin na katawan ay hindi na raw po yun yung katawan ng bata. Pinalitan na raw ng aswang. Mas nakadagdag pa po yun sa sakit na nararamdaman ng asawa ko. Kaya sinabi ko sa albularyo na hayaan na lang kaming magluksa, lalo at wala na rin naman daw siyang magagawa. Dahil nagawa na raw ng aswang ang gusto nitong mangyari. 2 taon po ang nakalipas pagkatapos ng masakit na pangyayaring yon. Muli po kaming nagkaanak. Sa pagkakataong ito ay isa naman pong lalaki. Ang talagang nakakagalit po dito, nung mga 5 buwan na po ulit ang anak ko, ay may nararamdaman na naman kami tuwing gabi. Mga kaluskos sa dingding. Minsan, parang may mabigat na lumalapag sa sanga ng puno sa may gilid lang ng bahay namin. Kaya ang ginawa ko po noon, kahit yung mga sanga ng puno ay binawasan ko po. Naglalagay rin kami ng asin sa bintana. At meron po akong binili noon na tanso na patalim, nakatamtaman lamang ang haba. Itinatago ko po yon sa ilalim ng higaan namin. Talagang nag-iingat po kami noon. Pero isang umaga po na wala ako doon, meron pong isang matanda na bigla na lamang po daw sumulpot at nagbebenta ng gulay. Nagkataon na nasa may labas ng bahay ang asawa ko at ang aking anak. Dahil galing sila kila nanay na mga ilang metro lang naman din sa bahay namin. Naglalakad siya pabalik sa bahay namin nang bigla raw siyang kinalabit ng isang matandang lalaki na nagpupumilit na bilhin ng kanyang tindang gulay. Bigla na lamang daw yung sumulpot
lalo at walang bakod ang harap ng bahay namin. Tanggi raw ng tanggi ang asawa ko pero nagpupumilit ito at tinawakan pa niya ang anak ko. Doon na raw nagalit ang asawa ko. At medyo nataasan ito ng boses ang matanda. Dahilan para lumabas ang kapatid na babae ng asawa ko. At pinakiusapan ito na umalis na lang ang matanda. Pamilyar daw sa kanila ang mukha ng matanda. Nasigurado silang nakita na nila ang matanda pero hindi lang nila maalala kung saan. Kaya malakas rin ang hinala namin noon na taga-kabilang baryo lang yon. Ang nakakatakot lang po, Sir Dan, nung gabi po na yun mismo, mga bandang 6:00 pa lang po, maagang maaga pa kung tutuusin, bigla na naman pong sinumpong ang baby namin at medyo lumaki po yung kanyang tiyan. Na parang may kabag pero alam kong may kakaiba po doon. Iyak po ito ng iyak at ayaw dumede sa kanyang ina. Na halatang parang nasasaktan talaga. Bigla ko na rin pong naalala noon na ganun rin ang nangyari sa panganay ko. Hindi na po ako nag-aksaya ng oras noon. Habang maaga pa ay kumilos na ako. Alam kong kapag lumalim pa ang gabi at mapabayaan ang bata, siguradong bibisitahin ulit kami ng aswang at baka muli na naman po akong mawala ng anak. May mga paraan po kasi ang mga aswang na hindi natin kayang maipaliwanag, Sir Dan. Talagang kukunin at kukunin nila ang kanilang gusto kapag natikman na nila ito. Pinalipat ko ang asawa ko doon sa kanyang mga magulang. At binilin ko sa kanila na wag buksan ang pinto hanggat hindi pa ako bumabalik. Lalo at kakaiba talaga ang nangyayari sa bata. Meron na po kaming bisikleta noon na nabili ko lang po ng mura. Sinakyan ko po yon hanggang doon banda sa may pinagtatrabahuhan ko. Tapos, dumiretso po ako sa may tindahan. Pinilit ko po yung nagtitinda ng gulay na arkilahin ang kanyang motor na may sidecar. Na kinakargahan po nito ng mga gulay. Suki po nila ako ng kanyang asawa. Pumayag naman pong magpaiwan yung asawa niyang babae. At sinamahan ako ng lalaki doon sa pinakamalapit na albularyo. Iniwan ko lang po doon sa kanilang pwesto ang aking bisikleta. Nagdadasal na lang po ako noon, Sir Dan, na sana ay pumayag yung albularyo na sumama sa akin pauwi ng bahay para tignan ng anak ko. Pagdating namin doon sa bahay ng albularyo, mabilisan ko pong sinabi sa kanya ang lahat. At laking pasalamat ko nang hindi po ito nag-atubiling sumama. Pinabilisan ko na po ang pagmamaneho pabalik sa bahay namin noon. Habang nakasakay lang po ako at ang albularyo doon sa may sidecar. Pagdating namin sa bahay, hindi na po umiyak ang bata. Ngunit hindi dahil bumuti na ang pakiramdam nito, kundi dahil mukhang sobrang sama na ng pakiramdam ng baby namin noon. Nung tignan po ito ng albularyo, pagkatapos ng kung ano-anong pinahid niya at kung ano-anong orasyong inusal nito habang hawak-hawak ang bata, bigla na lamang po naging sobrang seryoso ng mukha ng albularyo. At pinakiusapan niyang palabasin ang asawa ko, pati sila nanay. Dahil gusto raw niyang makausap ako para mailigtas ang anak namin. Ang sabi ng albularyo, kahit anong kontra daw ang gawin niya, ay ayaw daw bitawan ng aswang ang bata. Hindi raw namin maibabalik ang bata kung hindi raw namin tutuluyan na ang aswang na iyon. Mukhang marami na raw nadali ang aswang na iyon at talagang lumalaban raw ito. Kailangan ko pong magdesisyon noon at kailangan kong bilisan. Alam niyo naman po siguro kung anong ibig niyang sabihin doon sa sinabi niyang tuluyan na namin ang aswang. Bilang isang ama, hindi na po ako nagdalawang isip noon, Sir Dan. Ang sabi ko, kung ayaw niya talagang bitawan ng anak ko,
ay gawin na ng albularyo ang lahat ng kailangang gawin. At doon po mismo, hiniwaan po ng maliit ng albularyo ang daliri ng anak ko. At pinatulo po niya sa platitong may langis ang dugo mula doon sa daliri. Hindi man lang po umiyak ang bata noon, Sir Dan, na parang nag-aagaw buhay na po talaga siguro ito. May kung ano-ano pang inihalo ang albularyo doon sa platito. At pagkatapos niya iyong haluin, pinahid niya yon sa ulo ng bata habang may dinadasal siyang orasyon. Ang sabi niya ay tumahimik lang daw ako. Tumagal po yon ng mga nasa 5 hanggang 10 minuto. Sobrang bilis po ng mga binibigkas ng albularyo hanggang sa parang sumisigaw na po ito habang hawak-hawak pa rin ang ulo ng bata. Maya-maya pa ay bigla po itong tumigil at nagulat na lamang po ako nang sinabi nitong wala na raw mapipirwisyo ang aswang na iyon at magiging maayos na raw ang lagay ng anak ko. Hanggang sa huling sandali raw ay ayaw talagang bumitaw ng aswang kaya talagang tinuluyan po niya yon. Ilang segundo lang po pagkatapos nun, bigla pong umiyak ang bata. Parang bigla po siyang sumigla. Kitang-kita ko po mismo kung paano ang halos mangitim-ngitim ng mukha ng bata ay bumalik sa dati. Dumilat na rin po ito at nung binuhat ko ito ay mabilis na po itong tumahan. Doon na pumasok ang asawa ko pati sila nanay at iyak po sila ng iyak. Laking pasalamat ko po noon sa albularyo, Sir Dan. Mga 80 anyos na po kasi ang albularyo na yon noon, pero hindi po siya nagatubiling sumama at tumulong. Pinilit pa po namin ito para tanggapin ang maliit lang naman na halaga dahil ayaw po talaga nitong magpabayad. Sinabihan ko po siya noon na kapag napadpad siya sa panaderyang pinagtatrabahuhan ko ay bibigyan ko po siya lagi ng tinapay. Laking pasalamat ko rin sa itaas syempre dahil hindi niya hinayaang muli akong mawala ng anak. Yung tungkol naman sa aswang, alam niyo na po siguro kung ano ang nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po ito, Sir Dan. Salamat. Isang mapagpalang araw po saan man kayo naroroon sa mundo. Ako po ay matagal nyo ng tagapakinig, pero ngayon lang ako nakapagpadala ng sarili kong karanasan. Ako po ay nakatira sa isa sa mga probinsya sa isla ng Panay. Sa totoo lang, karanasan namin ito ng tatay ko. Bale, dekada 80 nangyari itong aking kwento. Noong buhay pa ang tatay ko. Nung isang taon kasi, pumanaw na ito sa edad na 80. Nakatira kami noon sa isang sitio malapit sa ilog. Doon sa isang barangay kung saan medyo liblib na rin kung may tuturing. Mahirap ang buhay noon. Hindi kami namumroblema masyado sa ulam dahil may konting nahuhuli ng mga isda sa ilog. Pero kahit ibenta namin ang iba doon, kinukulang talaga kami. Lalo na sa pambili ng bigas. Doon na nagsimulang mapadalas ang pag-aaway ng mga magulang ko. Dahilan para umalis ng bahay ang ate ko. Dahil punong-puno na ito sa pag-aaway na nangyayari araw-araw. Lalo pa at siya lang din madalas ang nagpapagitna. Dahil kami namang mga kapatid niya, wala talagang magawa. Dahil doon ay madalas ring maglasing ang tatay ko. Dito sa aming probinsya, normal na lang noon na tuwing sasapit ang dilim, marami kang mga maririnig. Lalo na at napakatahimik sa may tabing ilog kapag gabi. At wala pang telebisyon ang mga tao noon doon sa amin. Dahil karamihan ay tulad lang din namin na hirap sa buhay. Kaya kaunting ingay lang at talagang maririnig mo yon. Paminsan-minsan, nakakarinig kami ng huni ng tiktik. Ang sabi nila,
baliktad daw yon. Dahil dinadaya daw tayo ng ating mga pandinig. Kapag mahina daw ang tunog, malapit. At kapag malakas naman ang huni, ang ibig sabihin ay malayo. Siyempre magkakaiba naman ang paniniwala sa iba-ibang mga lugar. Pero dito sa amin, ganoon ang paniniwala namin. Ang isa pang madalas naming marinig ay ang huni ng wakwak. Sa totoo lang, mas madalas yon. Lalo na sa tuwing may bago raw na aswang. May namatay noon na isang matandang matagal nang pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. Isang umaga, narinig kong nag-uusap si tatay at ang kumpare nito. Ang ninong ni ate. Pre, sino kaya yung sumalo doon sa agimat ng matandang namatay? Tanong ng kumpare ni tatay. 3 lang naman sila sa bahay nila. Kaya kung totoo yung mga aswang na yan, di isa lang sa 2 anak niyang naiwan ng sumalo. Pero kasi pre, hindi ako naniniwala dyan. Sinasabi ko sa'yo, hanggat hindi ako nakakakita, hindi ako maniniwala. Ika nga nila, to see is to believe. Sabi naman ng tatay ko. Naku, bahala ka nga dyan, Emong. Pag ikaw nakakita, wag na wag kang tatakbo ah. Sagot pa ng kumpare ni Tatay Emong. Totoong palayaw po yan ng tatay ko. Isang umaga, nabulahaw ang buong sityo. Dahil biglang ang ingay doon sa isang parte sa may tabing ilog. Narinig ko naman yon pero akala ko ay mga tsismosang kapitbahay na naman na wala namang kwenta ang pinag-uusapan. Bata pa kasi ako noon at may sarili ring mga pinagkakaabalahan. Pero agad na bumilis ang kalabog ng puso ko nung sinabi ni tatay na nakita raw si Nonoy sa may tabing ilog. Si Nonoy ay kaibigan ko at inaanak rin siya ni tatay. Hindi man direktang sinabi ni tatay, alam kong may masamang nangyari. Dali-dali akong tumakbo papunta doon. At pagdating ko doon, ang inabutan ko ay ang walang buhay ng katawan ng aking kaibigan. Hindi ko alam ang gagawin noon. Umiiyak ang kanyang mga magulang at naiiyak na rin ako noon. Matalik kong kaibigan yun eh. Sa itsura ni Nonoy, parang hindi naman ito nalunod. Isa pa, sa mga kaidara namin, siya ang pinakamagaling lumangoy. May konting markas sa kanyang leeg pero hindi namin matukoy kung ano ang dahilan. Agad nang may naghinala noon na baka aswang ang may kagagawan. May nakita kasing parang makakalmot sa likod nito. At medyo nagkapunit-punit ang kanyang damit. Bagay na talagang nakakapagtaka. Ayon kasi sa mga tao, may paraan daw ang aswang para magmukhang natural lang ang pagkamatay ng isang tao. Kahit sila naman talaga ang may kagagawan. Ang sabi ng mga kapatid ni Nonoy, mga 3:00 pa lang daw ng madaling araw, pumunta na sila doon para manghuli ng alimango. Mga 20 minutos pa nga lang raw sila. Bigla na raw humuhuni ang wakwak. Dahilan para matakot ang 2 nakababatang kapatid ni Nonoy. At magdesisyon ng mga ito na umuwi na lang muna. Paikot-ikot lang raw kasi ang tunog noon, doon banda sa kinalalagyan nila. Ito namang si Nonoy, talagang porsigidong kumita ng pera. Kaya nagpaiwan ito at nagpatuloy. Tapos yun nga, kinaumagahan ay ganun na lang ang nangyari sa kanya. Iginigiit ng tatay ni Nonoy noon na aswang talaga pero ito namang si tatay talagang nakikipagdiskusyon na malabong aswang raw ang may kagagawan. Dahil doon ay medyo nagkasamaan sila ng loob ng tatay ni Nonoy. Galit na galit talaga kasi si tatay kapag
ganon ang pinag-uusapan. Pero para sa akin ay mali siya doon. Dahil namatayan na nga ang tao. Sana hindi na siya nakipagdiskusyon pa. Pinaglalamayan na noon ang katawan ni Nonoy nang nalasing ang tatay ko. Mga alas 11 ng gabi. Nagwawala ito sa labas ng bahay. Pinaghahamon niya ang mga aswang at sigaw ito ng sigaw. Kung totoong may aswang, lumabas kayo nang makita ko mismo. Sana nga, totoong meron. Nang ako na mismo ang maghihiganti para sa inaanak ko. Sigaw pa ni tatay noon. Aminin man niya o hindi, halos anak na rin ang turing niya kay Nonoy. At kapatid na rin ang turing ko dito. Maya-maya pa, biglang kumuha ng itak si tatay at saka hasaan. Galit na galit niyang hinasa ang itak. O ano? Di ba, galit na galit kayo sa ganitong tunog? Hinahamon ko kayo. Sigaw ni tatay noon. Tapos, doon siya nakaharap sa bahay nung namatay na pinaghihinalaang aswang. Talagang tinutumbok niya at gusto niyang malaman kung totoo nga bang meron. Pero walang pumapansin kay tatay. Kaya ang ginawa niya, nagsiga siya. Hinaluan niya ng dahon ng bayabas at kaunting asin. At meron pa siyang ginawa na sana ay hindi na dapat. Nilagyan niya ng goma ang kanyang sinisiga. Isabi nga nila, sa lahat raw ng ayaw ng aswang, isa na doon ang amoy ng nasusunog na goma. Kung tayo nga na normal, ayaw nun. Ano pa kaya raw yung mga aswang na mas matalas ang mga pangamoy? Alam kong yon ang ginagawa ni tatay kahit nasa loob naman ako ng bahay. Kasi sinisigaw niya iyon. Si nanay ay medyo walang pakialam dahil nga lagi silang nag-aaway ng tatay ko noon. Maya-maya pa, narinig namin ang napakalakas na huni ng wakwak. Yung tipong parang mula lang sa malapit at biglang lumipad. Kapag ganoon kasi, talagang halata ang tunog. Malayo sa tunog ng ibon. Doon na ako lumabas at papapasukin ko na sana si tatay pero bigla itong nawala doon sa may labas lang ng bahay. Akala ko'y umalis ito. Pero agad kong narinig ang kanyang boses sa may bandang kakahuyan. Nung tumunog pala ang wakwak, sinundan ni tatay ang pinanggagalingan nun. Naririnig kong sumisigaw na noon ang tatay ko. Na parang nasasaktan. Kaya agad na akong tumakbo doon sa may kakahuyan. Sa maniwala kayo o sa hindi, dinatnan kong sugatan ang aking tatay. Pero sa likod lang at mababaw na parang nakalmot. Binalak raw kasi siyang dagitin nun pero nataga niya. Agad ko ring napansin na may dugo ang itak ni tatay. Tay, anong nangyari? Agad kong sigaw. Nakatakas pa ang hayop na yon. Nandito lang yon, anak. Malapit lang yon dito. Dali ka bala. Kadtuan tasa. Dito sa balay nila. Sigaw ni tatay. Na kung sa Tagalog pa. Dali ka. Puntahan natin siya sa kanilang bahay. Na parang may ideya talaga si tatay kung sino yung umatake sa kanya. Sa lugar po kasi namin, meron kaming tinatawag na sulang. Kapag sinabing sulang, pupuntahan mo yung bahay ng pinaghihinalaan mong aswang na nasugatan mo. Uunahan mo sa kanila para hindi na gumaling ang sugat nito. Ganoon ang sulang naming tinatawag. Malapit lang din yun doon sa may kakahuyan. Sandaling takbuhan lang kung tutuusin. Hindi naman ininda ni tatay ang sugat niyang natamo at agad namin yung pinuntahan. Pero pagdating namin doon,
Agad naming nakita ang nagkalat na dugo sa may labas lang ng pinto ng bahay. Ang sinasabi kong bahay, yung bahay ng magkapatid na naiwan ng namatay na bantog na aswang sa aming lugar. Nahuli kami ng dating ni tatay. "Lumabas ka dyan!" sigaw ni tatay noon. At sinasambit niya ang pangalan ng lalaki. Pero yung kapatid niyang babae ang lumabas. Nakikiusap na umalis na lang si tatay. Hindi man lang ito nagtanong kung bakit kami nandoon. Na parang may ideya na ito sa nangyari. Narinig na rin yun ng mga kapitbahay namin at nagsilabasan ng iba sa kanila. Kaya para iwas iskandalo, hinila ko na lang si tatay pauwi. Kahit saan tignan, tama talaga ang tatay ko na yung lalaki ngayong aswang. Dahil hindi naman kakalat ang dugo doon kung hindi siya yung nataga ni tatay. Hindi na rin nagpumilit ang tatay ko. Nung tinignan ko ang sugat, talagang totoo yon, parang mula sa matatalas na mga kuko. Sayang at wala pang cellphone noon para makunan ko ng ebidensya. Umiyak si nanay noon kasi grabe ang kabang naramdaman nito. Kahit lagi silang nag-aaway, mahal niya ang tatay ko. Kinaumagahan po niyan, medyo madilim-dilim pa. Nagulat kami kasi nagmamadali ang tatay ni Nonoy na may dalang itak. Nakarating na pala agad sa kanya ang nangyari. Pero hindi namin nakalaing wala na pala roon ang magkapatid. Ang sabi ng mga tricycle driver noon, may nakakita raw sa magkapatid sa paradahan ng jeep. Madilim pa raw nung umalis ang mga ito at paika-ika raw ang lalaki na parang may iniinda. Galit na galit noon ang tatay ni Nonoy at pasalamat din siya dahil kung naabutan niya, baka nakapatay siya. Alam naman nating hindi naman kinikilala ng batas ang mga ganitong bagay. Hanggang dito na lang po. Thank you sa mga makikinig. Andrea nga po pala ng Samar. Ang kwentong ito ay nangyari dekada 80 pa. Napakatagal na rin sa totoo lang. At ako na lang din po at yung kapatid ko na lalaki yung natitirang buhay sa mga nakaranas sa kwentong ito. Yung nanay ko po kasi at lola na kasama naming naranasan ito ay pumanaw na rin. Nasa edad 20 anyos po ako nang mangyari ang lahat ng ito. Isang taon pagkatapos naming malamang hindi pala kami legal na pamilya. Pinakasalan naman po ng tatay ko yung nanay ko. Pero nalaman po namin bigla na wala palang bisa yung kanilang kasal. Dahil kasal na pala yung tatay ko sa isang babae na taga Leyte. At meron na rin pala itong naunang pamilya. Nung nagkabukingan na nga po, pinalayas ng nanay ko yung tatay ko. Lalo at binabantaan din kami ng tunay na pamilya. At kakasuhan daw nila yung nanay ko. Siyempre natakot po kami noon. Talagang kabit yung nanay ko. Nagsimula po ito nang malaman nila na may mamanahing medyo malawak na lupa sa Leyte, yung tatay ko. Kaya nagsimula na nga pong magagawan. Kahit hindi naman talaga nakikipagagawan yung nanay ko. Wala po itong nagawa noon. Siyempre galit na galit siya kay tatay. Dahil nilihim po nito yung lahat. Kabit lang pala niya yung nanay ko. Hindi rin namin alam kung anong ginawa niyang paraan o pamimeke ng mga dokumento na naikasal pa rin sila ng nanay ko. At hindi man lang na-discover na meron na pala itong naunang pinakasalan. Yung masakla pa po noon, maliit pa noon yung bunso kong kapatid. Nasa 4 na taong gulang pa lamang at nasa 5 naman po ito nang mangyari yung kababalaghan dito. Tama po kayo nang narinig. Nang mangyari po yung kwentong ito, ay 20 anyos na po ako. Yung kapatid ko naman ay 5 taong gulang pa lamang.
Dahil 1 taon nga po ito pagkatapos kaming iwan ng tatay ko. 15 taon po yung agwat ng aming mga edad. Naihabol lang po kasi nila nanay itong bunso kong kapatid bago pa siya mawalan ng kakayahan na magdalang tao. Mula nang iwan po kami ng tatay ko, kami-kami na lang po yung gumagawa ng paraan para makaraos. Hindi na nga po niya kami inaalala eh. Hindi rin kami sinuportahan pagkatapos ng mga nangyayari. Bale, yung magkasama po sa bahay namin noon ay ako, yung nanay ko, yung kapatid ko at yung lola ko. 4 po kaming magkasama. Nakatira kami sa may dulong bahagi ng baryo. Ganito po yung itsura ng kinatitirikan ng bahay namin. Sa harap po ay merong mga niyugan. Tapos sa likod naman ng bahay namin ay merong maisan. Pero yung kinatitirikan lang talaga ng bahay namin at meron ding maliit na bakuran yung pinagmamayarian namin. Lupa po yon nila lola at bahay rin po nila ito. Pero syempre pinaayos na rin po ng mga magulang ko yung bahay bago pa sila magkahiwalay. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay ang bahay nila Aling Melda. Pero hindi talaga maituturing na kapit-bahay dahil mahigit 100 metro po siguro yung layo. Abot tanaw lang pero hindi nga nagkakarinigan kahit magsigawan. Pinaharvest po ng may-ari ng maisan sa may likod ng bahay namin yung kanyang mga tanim na mais. Pwedeng-pwede na po kasi yon kaya ibebenta na rin nila malamang. Wala pong pasok noon. Siyempre yata noon kung hindi ako nagkakamali. Basta sigurado po ako na ilang araw na walang pasok noon. Ang banyo namin ay nakahiwalay pa sa bahay namin. Nasa labas pa mismo ng bahay dahil medyo ganun po yung uso noong panahon na iyon. Bandang hapon ay naligo po ako doon. Mga nasa 3 PM po siguro yon. Ang mga nag-aani ng mais ay naroon pa rin. Habang naliligo, naririnig ko yung boses ng aking kapatid na naglalaro doon sa may maisan kung saan nga may mga taong nag-aani ng mais. Matapos na rin po ako noon kaya napatungtong ako sa inidoro para tignan kung kapatid ko nga ba yung naririnig kong naglalaro. Kapag tumungtong po kasi ako doon ay nagagawa ko ng silipin yung nasa labas ng banyo. Nakita ko naman na merong matandang lalaki na nakikipaglaro sa aking kapatid. Kaya baliwala naman po yun sa akin. Lalo at mukhang mabait naman din at meron naman ding ibang mga tao roon. Mga hindi ko nga lang kilala dahil mukhang mga taga-ibang lugar po yung kinontrata ng may-ari ng maisan na anihin ang kanilang mga tanim na mais. Pagkatapos po nun, lumabas na rin ako ng banyo. Nagbihis lamang ako sandali tapos lumabas po ako ulit para manguha ng mga gulay na gagamitin namin sa pagluluto para sa hapunan. May mga tanim din po kasi kaming gulay doon sa may likod ng bahay. Nung nandoon na nga po ako at nangunguha na ng gulay, andun pa rin yung kapatid ko, naglalaro sa may maisan. Nga pala, tawagin na lang po natin yung kapatid ko sa pangalang Junjun. Tulad ng sabi ko kanina ay 5 taon lang po ito noon. Nung patapos na nga sana ako sa pagkuha ng mga gulay, napansin ko na may binibigay yung matanda sa kapatid ko na parang tinapay. Ayaw yung tanggapin ng kapatid ko. Dahil nga tinuruan po namin ito na huwag tumanggap ng kung anong bagay o pagkain sa hindi kakilala. Napansin ko po na ayaw talaga yung tanggapin ng kapatid ko. Pero pilit na kinukuha ng matanda yung kamay ng bata at binibigay talaga yung tinapay. Nung una ay patingin-tingin lamang ako sa kanila. Nag-oobserba kung ano nga ba yung sunod na gagawin ito. Hanggang sa nakita ko nang talagang pinipilit na nga rin ng matanda
Nakainin ng kapatid ko yung tinapay na kanyang binibigay. Doon ako napatayo at lumapit doon sa kanila. Nakita ko kaagad ng matanda habang ako ay papalapit. Agad namang yumakap sa akin yung kapatid ko paglapit ko doon. Parang natakot yung bata doon sa matanda. Lolo, kanina ko pa po kayo pinapanood at pinapakinggan eh. Huwag naman po sana ninyong pilitin yung isang bagay kung ayaw naman po ng bata. Tinuruan po namin ito na huwag magtiwala basta-basta sa hindi naman kakilala eh. Wika ko pa noon. Dahil totoo talagang tinuruan namin yung bata mula nung iniwan kami at niloko ng tatay namin. Iha, tinapay lang naman to. Nagmamagandang loob lang din naman ako eh. Lalo at naalala ko yung apo ko dito sa bata. Magkapatid kayo ano? Sabi pa po nito at tumango naman ako. Mapagkakatiwalaan naman ninyo ako eh. Nagtatrabaho lang din ako dito at kumain na rin ako kaya ibibigay ko lang sana itong tinapay. Huwag kayong mag-alala at hindi ako masamang tao. Mapagkakatiwalaan ako. Dagdag pa ng matanda habang nakangisi na ramdam ko talaga na hindi ito mapagkakatiwalaan. Basta't wag lang po ninyong pilitin. Tatay nga po namin na kasama namin ng ilang taon hindi pala mapagkakatiwalaan eh. Hindi pala kami legal na pamilya dahil meron na pala itong nauna. Niloko niya ang nanay ko at iniwan na rin niya kami. Kaya hindi mo po kami mapipilit na magtiwala. Gayong naranasan na po namin ang masiraan ng tiwala sa mismong tatay namin. Wika ko rin po noon. Lalo at mabilis talagang mag-init yung ulo ko kapag yung tiwala yung pinag-uusapan. Talagang nasaktan lang din po ako ng tatay ko doon sa ginawa nito sa amin, lalong-lalo na kay nanay. Pagkatapos kong sabihin yon, nagtaka ko nang umisi bigla yung matanda. Kitang-kita yung mangitim-ngitim nitong mga ngipin. At medyo kinilabutan ako sa kanyang pagngisi, lalo at parang may kung anong tumatakbo sa kanyang utak nang marinig niya yung mga sinabi ko. Ibig sabihin, wala ang tatay ninyo sa bahay ninyo. Sino lang yung kasama ninyo? Yung nanay mo lang? Kayo-kayo lang? Magkakasunod pong tanong ng matanda habang tinitignan ng masama yung aking kapatid. Hindi ko alam at nakaramdam talaga ako agad na merong kakaiba doon sa matanda na iyon. Naagad ko nang hinila yung kapatid ko at naglakad na kami palayo. Labas na po kayo doon, Lolo. Buhay na po namin yon. Sige po at babalik na kami sa bahay. Diyan na po kayo. Wika ko pa sabay binilisan yung lakad pabalik ng bahay. Kinuha yung mga gulay at agad na nga ring pumasok. Nilingon ko pa bago pumasok at ang sama ng tingin sa akin ng matanda na iyon. Pero binaliwala ko na lang din. Napagkwentuhan namin yon habang naghahapunan kinagabihan. Ang sabi ni Lola, wag daw kaming lalapit pa ulit sa matanda at kinukutuban din daw siya ng masama. Nangako naman kami ng kapatid ko na hindi na ulit makikipag-usap sa matanda na yon. Mga 9:00 po ng gabi, lumabas ako ng kwarto at naabutan ko si Lola na kakatapos lang din magrosaryo. Ganun kasi talaga ito. Napaka-reliyosa ng lola ko na gabi-gabi po itong nagro-rosaryo. Uminom lang din ako ng tubig noon. Kahit maliliit lang yung mga kwarto sa bahay namin, may kanya-kanya naman kaming kwarto. Kahit yung kapatid ko ay meron rin kaya mag-isa lang din po ito sa kanyang kwarto. Sabi ni Lola noon matulog na raw kami. Sabay hinipan na niya ang kandila sa altar at mukhang matutulog na rin. Tumango lamang ako sa kanya noon nang may bigla kaming narinig na angil. Isang sandaling angil lang pero parang nasa labas lang mismo ng bahay namin. Nagtinginan kami ng lola ko noon. Pero dahil hindi naman nasundan,
ay pumasok na lang din kami sa mga kwarto namin. Yung nanay ko naman at yung aking kapatid ay mukhang nakatulog na rin. Nang nahiga na nga ako sa higaan ko, nakarinig naman ako ng kaluskos. Sa labas talaga ng bahay namin yon. Pinakinggan ko pang maigi at parang doon yon ang gagaling sa may labas ng kwarto ng kapatid ko. Napabangon na ako noon at dali-daling pumunta sa kwarto ng aking kapatid. Pagpasok ko, Sir Dan, ang himbing ng tulog ng kapatid ko. Napatingin ako sa kanyang bintana at wala namang kung ano doon, kaya medyo nakahinga naman ako ng maluwag. Subalit, bigla akong napatingala sa itaas ng dingding ng kwarto at doon ay agad akong napasigaw sa aking nakita. Walang kisame yung bahay namin. Yung tipong kaya talagang akyatin yung pader at makapasok agad sa bahay. Pagtingala ko po kasi, nakita kong halos makapasok na sa bahay yung isang nakakakilabot na nilalang. Umakyat po ito sa dingding at nakikita ko na yung ulo hanggang balikat habang nakakapit ang kanyang mga kamay sa pader. Grabing takot yung naramdaman ko nang makita ko ang mga mata nitong nanlilisik at talagang pulang-pula. Ang laway po nito, tumutulo na rin sa pader at nagmamadali po itong umakyat. Nagising agad yung kapatid ko noon at sigaw rin ng sigaw sa takot nang makita niya yung nilalang na iyon. Pero parang binabaliwala lang yon ng nilalang na iyon at tuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Malapit na talaga itong makapasok nung pinagbabato ko ito ng mga nakapatong na laruan at kung ano-ano pang mga bagay sa mesa sa kwarto ng aking kapatid, kaya medyo hindi po agad na ituloy ng aswang yung kanyang gustong gawin. Narinig ko na rin yung boses ni nanay noon at pati na rin yung lola ko. Halos maihipo ako sa takot noon habang yakap-yakap yung kapatid ko na hindi man lang kami makatakbo palabas ng kwarto. Doon na nga rin biglang pumasok si lola na merong daladalang rosaryo at may hawak-hawak na bote ng kung anong bagay. Dinadasal niya ng malakas yung ama namin habang pinapalayas yung nilalang na iyon. Kinikilabutan pa rin ako dahil mas naging grabe pa yung pag-angil na ginagawa ng nilalang habang patuloy yung malakas na pagdarasal ni lola. Talagang nilapitan po ito ng lola ko sa may pader at inaangat ni lola yung rosaryo na kanyang hawak-hawak sa kanyang kamay. Tapos bigla na lang sinasabuyan ni lola ng laman ng bote na kanyang hawak-hawak. Lumayas ka dito, aswang. Kahit ano ka pa. Matakot ka sa Panginoon. Sigaw po ng lola ko noon, Sir Dan. Doon ko na nga napagtanto na banal na tubig yung kanyang hawak-hawak, lalo at kilala ko po yung bote. Dahil minsan, ako pa yung inuutusan ni lola na manghingi sa simbahan ng holy water. Napansin ko po noon, Sir Dan, na hindi na makatuloy sa pagpasok sa bahay yung aswang na yon. Nag-aangil din po ito na parang nasasaktan din sa tuwing tinatalsikan siya ng tubig. Galit na galit po yung nilalang noon, pero pinagpapatuloy lamang ni lola yung kanyang ginagawa. Hanggang sa parang nasasaktan na rin talaga yung nilalang na iyon at natatakot na agad po itong bumitaw sa dingding at tumalon palabas na parang talagang natakot po ito. Naitaboy po yun ni lola. Narinig na lang namin yon na tumatakbo ng mabilis palayo sa bahay. Doon na nga kami medyo nakahinga ng maluwag. Yung nanay ko ay nataranta rin po, lalo at naabutan pa niya pagpasok niya ng kwarto yung nilalang na yon bago po yun nakatalon. Niyakap na lang namin yung kapatid ko noon na talagang nanginginig na rin sa takot.
Lalo at halata talaga na siya yung pinupunterya ng aswang na yon. May duda kami kung sino yon. Yung matanda na nag-aani sa maisan. Yun lang talaga yung unang pumasok sa mga utak namin. Lalo at ayon sa kapatid ko, napanaginipan rin daw niya yung matanda bago siya nagising nung sigaw na ako ng sigaw. Kinabukasan, pinuntahan po namin yung mga nag-aani ng mais. Hindi pa sila tapos dahil malawak din po yung taniman kahit marami-rami rin silang nagtatrabaho. Hinanap namin agad yung matanda. Kakausapin lang din sana ni Lola at ni Nanay. Pero ikinagulat po namin dahil hindi na raw bumalik yung matanda. Hindi rin daw nila alam kung bakit eh. Wala raw pasabi. Basta't hindi na raw ito bumalik sa trabaho. Nagtinginan na lamang kami noon. Alam na rin namin eh. Kumpirmado. Siya talaga yung umatake sa amin ng gabi na yon. Mag-ingat po tayo sa ating mga nakakasalamuha. Mahirap na rin talagang magtiwala sa kahit sino. Para po sa akin, yun po yung aral na maibibigay sa inyong mga tagapakinig ng kwento kong ito. Simula po noon, nagdoble ingat na rin po kami. Ganon rin po yung kapatid ko. At dala-dala po niya yon hanggang sa aming pagtanda. Hindi na rin po namin nakita pang muli yung matanda na yon. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Salamat po sa pagkakataon na ito. At sana'y nagustuhan din po ng inyong mga tagapakinig yung kwento na ito. Magandang araw po sa inyo. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng kwentong ito sa inyong channel. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Nestor. Ang kwento pong ito ay tungkol sa nangyari sa akin noong binata pa ako at madalas pang pumupunta sa mga pistahan. Masasabi ko pong palakaibigan kasi akong tao. Bagay na hindi naman pala tama sa lahat ng oras. Meron po kasi kaming naranasan na muntikan lang na magpahamak sa amin dahil sa aking pagiging palakaibigan at pagkakaroon ng palabra de honor sa ibang tao. Ganun po ako eh. Kapag sinabi ko, talagang gagawin ko. Nga po pala, nangyari po yung kwentong ito sa probinsya ng Iloilo. Noong mga panahong yon, may dalawa akong kasakasama sa tuwing pumupunta kami sa mga pistahan. Tawagin na lang po natin sila sa pangalang Fredo at Julio. Sila lang po kasi yung pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng mga kaibigan ko. Kaya sa kanila po ako lagi sumasama, lalo na kapag alam ko na magkakaroon kami ng inuman. Isang araw, may nagyaya sa isang kaibigan ko na pumunta sa kanila dahil pista raw roon. Pupunta tayong 3 roon ah. Sabi ni Cesar, doon na lang daw tayo matutulog sa kanila. Mag-iinuman daw tayo at tiyak din na marami ang kanilang handa. Sabi ko pa sa kanila. Dahil itong si Cesar nga ay kaibigan ko rin at niyaya po nito ako sa kanila. Napakunot noo po yung dalawa kong kaibigan na pinagsabihan ko noon. Nagtanong sila ng apelyido ni Cesar at nang sabihin ko yon, bigla po silang nagkatinginan. Nakita ko yung pangamba sa kanilang mga mata. Kaya nagtanong ako kung ano nga ba yung kanilang problema. Huwag na lang tayong pupunta roon. Maraming haka-hakang aswang daw yung pamilya nila eh. Kilala namin yung apelyido eh. Mahirap na baka mahawa pa tayo ng kanyang ama. O di kaya naman ay mabiktima. Siya raw kasi yung nagtatanga ng mutya ng pag-aswang ng kanilang pamilya. Sabi pa ni Julio sa akin. Napalunok ako ng aking laway. Hindi ko kasi alam yung tungkol doon sa kung ano mang kanilang sinasabi. Kaya nagtanong pa nga ako ulit. Paano ba ninyo nasabi na mga aswang sila? Mukhang mabait naman yung kanilang pamilya eh. Mabait rin itong si Cesar. Sabi ko pa. Agad na napailing si Fredo. At ang sabi nito,
Mabait man yan o hindi, kailangan nating magdoble ingat. Baka kasi madali tayo niyan eh. Hindi natin alam. Baka kung matulog na tayo roon, lalawayan tayo. At mahawa pa tayo sa pagkaaswang. Ganon din sa mga pagkain. Mahirap na. Hindi madaling gamutin yung pagkaaswang eh. Sambit pa nito. Dahil nga sa kanilang mga sinabi, agad nga akong nag-alinlangan kung pupunta pa ba kami roon. Subalit, dahil ayaw kong mapahiya sa kaibigan kong yon, nagwika na lang ako sa kanila. Kung ayaw ninyong pumunta roon at makipista, edi ako na lang. Wala naman sigurong mangyayari sa akin sa bahay nila eh. Kung totoo mang aswang sila, malalaman din naman ninyo kung hindi na ako makakauwi dito. Sabi ko pa. Bagyang napatawa yung dalawa kong kaibigan sa akin. Marahil ay nakonsensya po yung mga ito. Kaya binawi rin nila yung kanilang sinabi na hindi sila pupunta. Nung mga panahong yon, napagkasunduan nga namin na pumunta pa rin roon. Pero hanggat maaari daw ay hindi na kami matutulog sa bahay nila. Napangiti naman ako sa kanilang mga sinabi at agad na nakaramdam ng tuwa. Naisip kong kahit papano ay hindi ako mag-isang pupunta doon sa pistahan. Nung magkahiwalay na nga kaming tatlo, napaisip ako tungkol sa kanilang mga sinabi. Pilit kong inaalala kung may mga palatandaan nga ba sina Cesar ng pagiging aswang. Subalit wala naman akong matandaan kahit ni isa. Baka kwento-kwento lang yung bagay na yon para siraan sila. Wika ko pa sa sarili ko. At nang makauwi na nga ako sa bahay namin, agad kong sinabi kina nanay at tatay yung pagyayaya ni Cesar na pumunta ako sa kanila. Medyo namulagat naman yung mata ng mga magulang ko, kaya napatanong po ako doon. Bakit, Nay? May problema ba sa pagpunta ko sa lugar ng kaibigan kong yon? Tanong ko pa. Hindi agad nakasagot yung nanay ko. Kaya muli ko po yung inulit, yung aking tanong. Nung mga sandali na yon, napatingin po si nanay sa kalendaryo at saka nagwika. Kilala ko yung ama ng kaibigang pupuntahan mo. Alam mo ba, maraming nagsasabi na isa raw yung aswang. Minana raw niya yon mula sa namayapa na niyang ina. Wika pa ng nanay ko. Napalunok po ako ng aking laway. May bahagi sa akin na hindi naniniwala. Kaya napatanong ulit ako sa kanya kung bakit pa na yung kanyang titig sa kalendaryo. Dahil doon, napatugon si nanay na kaya raw niya tinitignan yung kalendaryo upang masiguro niya na hindi raw araw ng Martes o Biyernes. Malakas daw po kasi yung pandaman ng mga aswang kapag nasa ganong araw. Kung totoo mang aswang sila, mabuti nga kung makikipista kami roon dahil malalaman namin yung katotohanan. Wika ko na lang sa kanya na tinanguan na lang nga rin ni nanay dahil alam rin niya na talagang magpupumilit pa rin ako na pumunta at mahihirapan siyang pigilan ako. Kaya ang sabi na lang nito, siguraduhin mo lang na hindi malalawayan ang iyong tenga. Mag-ingat ka rin sa mga kinakain mo. Baka mayanggaw ka ng kanilang pamilya at maging aswang ka rin. Wika pa ni nanay. Sumabat rin po noon yung tatay ko na mag-ingat talaga ako. Matanda na rin daw ako, kaya alam ko na dapat yung gagawin ko. Tumango naman ako sa kanila ni nanay at nagpaalam ng papasok ako sa aking silid. Kahit yun nga yung aking mga nalaman, hindi pa rin ako natinag sa kagustuhang makipista. Hindi ko inisip kung anumang pinagsasabi nila dahil para sa akin, mabait naman yung pamilya ni na Cesar. Nagpasya na lang po akong matulog dahil pakiramdam ko sobrang napagod po ako. At makalipas nga yung ilang araw, dumating na nga yung pista sa baryo ni na Cesar. Maaga pa lang ay nakapagbihis na ako.
at hinintay ko na lamang yung aking dalawang kaibigan. Pagdating nila, agad nga kami nagpaalam kina nanay. Napailing na lang ako nang magwika pa yung aking ina bago kami tuluyang nakaalis. Mag-ingat kayo roon ha. Huwag na huwag kayong magtitiwala sa mga tao sa bahay na yon, lalo na sa ama ni Cesar. Baka uuwi kayo rito at napahawaan na kayo, sabi pa nga ni nanay. Halos matawa yung mga kaibigan ko noon. Pero napatango na lang kami sa kanya at nagpasya na nga ring umalis. Habang naglalakad, hindi nawala sa aming usapan sina Cesar. Kapag ka naroroon na tayo, huwag tayo basta-bastang kakain. Paikutin muna natin yung pinggan. At kapag mababasag, tsak na merong nilagay yung aswang upang hawaan tayo. Wika pa nga ni Julio, na hindi ko naman alam kung saan nga ba niya nakuha yung pamamaraan na yon. Napatango na lang kami sa kanya. At inisip ko na lang na gawin na lang yung kanyang sinabi. Makaraan po yung humigit kumulang 1 oras na paglalakad. Nakarating na nga kami roon. At tipikal na pistang baryo po yon. May mga banderitas, may mga taong abala sa pagluluto. At saka merong iba't ibang grupo ng mga dayo na pumupunta sa mga bahay ng kanilang kakilala upang makipista. Mukhang wala namang aswang sa baryong ito eh. Nagmimisa pa nga yung pare oh. Sabi ko pa nga sa kanila nang medyo malapit na kami sa simbahan ng baryong yon. Ipinagpatuloy na namin yung aming paglalakad hanggang sa makita ko na yung bahay ni na Cesar. Sinabi ko kina Julio at Fredo, kaya saglit po silang natigilan. Nagpalinga-linga sa paligid at labis na nagtaka dahil yung mga bahay na malapit lang sa tahanan nila Cesar ay merong nakasabit na mga bawang yung kanilang mga bintana. Ano kayang ibig sabihin yan? Tanong pa ni Fredo sa amin. Napangiti naman si Julio at nagwika na rin. Malalaman natin yan mamaya. Pero dapat dyan tayo matutulog, sabi pa nga nito. Napatingin ako sa aking kaibigan. Nung una kasi ang sabi nila ay hindi dapat kami matulog doon. Medyo may pag-alinlangan sa aking loob ng mga sandali na yon dahil kilala ko sila at baka kung anong katarantaduhan yung kanilang gagawin. Subalit hindi na lamang ako umimik. At sa kabilang banda kasi, matutupad ko na yung aking pangako kay Cesar na doon sa bahay nila matutulog sa araw ng pista. Pagdating nga naming 3 roon, agad kaming pinakain ni Cesar. Nakita kong hindi kumuha ng putahing merong karne yung 2 kong kaibigan. Kaya ginawa ko rin po yon. Hindi naman gaanong marami yung kanilang bisita. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong paikutin yung mga baso at pinggan na ginamit namin. Inantay lang namin na walang nakatingin. Pero wala namang nangyari. Gayunpaman, kahit na hindi yun nabasag, hindi pa rin naging buo yung tiwala namin sa bahay na yon. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain namin nang lumapit sa akin si Cesar, kasama yung kanyang ama. Dito kayo matulog mamaya, sabi pa nga po nito sa amin. Agad naman akong napatango at nakaramdam ako ng kilabot nang makitang nakangisi sa akin yung kanyang ama. Nang makaalis na nga po ito, sinabi ko sa 2 kong kaibigan kung okay lang ba sa kanila na doon nga kami matutulog. At pumayag naman po sila dahil mas mainam nga raw yon. Nung wala na nga yung mag-ama, napaisip ako bigla. Bakit kaya parang gusto talaga nilang patulugin kami rito? Sa isip ko pa. Napailing na lang ako at pilit na iwinaglit sa aking isipan ang kung anumang ideyang naiisip ko. At pagkatapos nga po naming kumain, nag-inuman kami kasama si Cesar. Habang umiinom, naisip ko yung mga habilin sa akin ni nanay. At dahil doon, hindi ako gaanong naglasing. Tinansya ko lamang yung hindi ako gaanong matatamaan ng alak.
At dahil nga sa pag-iinuman naming yon, hindi na rin namin namalayan yung oras at umabot kami ng mga alas 10 ng gabi. Wala nang ibang bisita roon kung hindi kaming tatlo na lamang ng mga kaibigan ko. Nang maubos na namin yung aming mga inumin, nagpasya na rin po kaming matulog. Lasing na rin po kasi silang tatlo. At tanging ako na lamang yung siyang hindi pa natatamaan ng alak. Pagkahiga namin, agad na nga ring nakatulog si Fredo at Julio. Tatlo lamang kaming nakahiga sa banig. At si Cesar naman ay nasa kanyang silid. Habang nagtutulog-tulugan ako, nagmamatsyag ako sa paligid. Hindi ko alam kung anong oras na po yon. Pero nakaramdam ako ng kilabot nang makarinig ako ng bulungan sa silid ni Cesar. Ilang sandali pa, meron akong narinig na mga yabag. Naisip ko yung sinabi sa akin ni nanay. Natakpan yung aking tenga. Dahil marami raw na paraan yung aswang na hindi mo malalaman pero pinapadaan na raw pala nila sa tenga yung kanilang pagpapahawa. Kaya tinakpan ko nga po noon ng kumot yung aking tenga. Sana mali yung kutob ko. Wika ko na lang noon. Tumigil po yung mga yabag na yon sa tabi naming tatlo. Bahagya kong iminulat yung aking mga mata. At nang makita ko kung sino yon, lumakas po yung kabog ng aking puso. Dahil kitang-kita ko yung ama ni Cesar na mulagat yung mga mata at nakatingin lang sa amin habang kami ay nakahiga. Naglalaway po ito na parang balisa. Itigan niya kaming tatlo. Iniisip niya siguro na pati ako ay natutulog na rin. Kaya lumapit po ito sa amin. Nauna siyang lumapit kay Julio at nakita ko kung paano niya inilapit yung kanyang bibig sa tainga ng aking kaibigan. Nang matapos niya pong gawin yon, lumipat din siya kay Fredo. At nang akmang ilalapit na niya ang kanyang bibig sa tainga ng isa ko pang kaibigan, gumalaw po yon, kaya saglit po itong natigilan. Subalit nang muli po itong humilik, tuluyan po niyang inilapit yung kanyang bibig doon. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Dahil grabe po yung kaba ko noon na hindi na ako agad nakagalaw. Alam ko rin kung ano yung kanyang ginagawa sa dalawa kong kaibigan. Kaya hinawakan ko ng maigi yung bahagi ng kumot na nakatakip sa aking tenga. Dahil doon, nang ako naman yung kanyang balingan ng pansin, hindi po ito nagtagumpay. Marahil ay nag-aalangan po siyang kunin yung nakatakip na kumot sa tenga ko. Dahil baka magising po ako. Hindi lang niya alam na nagtutulog-tulugan lamang ako. Kalaunan, umalis na rin po yon. Nung naramdaman ko pong umalis na rin po ito, babangon na po sana ako at gigisingin ko yung dalawa kong kaibigan para sabihin sa kanila yung nangyari at para makapagplano kami kung paano kami aalis doon. Gayunpaman, bigla po ulit akong nakarinig ng mga yabag ng paa pabalik doon sa kinalalagyan namin. Kaya hindi na lang po ako ulit gumalaw at nagtulog-tulugan po ako ulit. Sa pagkakataon po na yon, nakarinig na po ako ng mahinang pag-angil na alam ko na yun pa rin yung ama ni Cesar. Nang naramdaman ko pong papalapit na po ito ng papalapit, narinig ko po na nagsalita si Cesar. "Tay, wag na. Pakiusap naman oh. Wag na. Wag sila. Mga kaibigan ko yan." Wika pa po nito. Pero nagpumilit pa rin pong lumapit yung kanyang ama. Doon na nga po ako napabangon. Inabutan ko po si Cesar na hinihila pabalik ang kanyang ama, na labis nang naglalaway at nanlilisik yung kanyang mga mata. "Ano bang ibig sabihin nito, pre? Ano bang gagawin ng tatay mo? At bakit ganyan ang kanyang itsura?" Tanong ko pa po noon. Kahit may ideya na rin naman ako. Kahit alam ko na rin
na isa nga po itong aswang. Ang sabi ni Cesar noon. Pasensya na tol. Akala ko kaya ko pa pero hindi. Hindi ko na kayang ganito. Hindi ko na kayang ginagawa ng aking ama. Wika pa po nito at hinihila pabalik ang kanyang ama. Doon ko na nga po ginising yung mga kaibigan ko. At nang magising po yung mga ito, parang nawala po yung kanilang kalasingan nang makita po nila yung nakakatakot na itsura ng ama ni Cesar. Pinakalma ko po yung mga ito. Sinabihan kami ni Cesar na umalis na po sa kanilang bahay. Magmadali na raw kami. Nagulat po ako noon nang umiiyak na po ito. At nang mangyari po yun, parang natauhan rin po yung kanyang ama Parang naawa po ito kay Cesar. At bigla po itong tumigil sa kanyang pag-angil na ginagawa. Na parang kahit papaano ay kumalma po ito. Kahit bahagya pa ring nakakatakot yung kanyang mukha. Na alam talaga namin at kitang-kita na hindi ito normal. Lumabas na kayo. Dali na. Bago pa magbago yung isip ko. Magagawa yang gamutin agad ng albularyo. May paiinumin lang sila sa inyo. Dali na. Wika pa po nito. At dali-dali po kaming lumabas ng bahay at tumakbo. Tumigil lamang po kami sa pagtakbo nung medyo nakalayo na nga po kami doon. At pagka-uwi po namin, sinabi po namin kila nanay at tatay yung mga nangyari. Una po kaming umuwi sa bahay namin. At dahil po doon, nagtawag po agad si tatay ng albularyo. At agad naman po kaming ginamot nun. Meron lang po yung pinainom at sumuka po yung dalawa kong kaibigan. Ako naman, hindi naman po na ituloy ng tatay ni Cesar yung gagawin sana nito sa akin Kaya okay lang rin po ako. Pagkatapos nga po noon, parang naging aral na rin po yun sa amin Hindi na po kami nagmamatigas at hindi na rin po kami nakikipista sa kung saang-saang lugar. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat.